Marapat lamang na talagang pasalamatan natin ang Panginoon sa isang muling pagkakataon na ibinigay sa atin upang patuloy lalo tigit dito sa kongregasyon ng Bagong Baryo, dito sa lungsod ng Caloocan, ay patuloy na tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon upang tayo ay muli na makadako sa bahay-sambahan at upang sa gayon ay makapanambahan tayo sa ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos sapagkat sa kabila ng mga iba't ibang mga kaganapan sa ating kapanahunan at maging sa ating kapaligiran, bagamat maraming mga hindi mabubuting mga pangyayari, subalit ang ating Diyos na ating Panginoon ay palaging mabuti. At sa lahat ng pagkakataon, siya'y mabuti sa atin. Kaya naman sa umagang ito, ay sa pamagitan ng pamamahayag ng salita ng Panginoon, lalo tigit ang mga bahagi ng kasulatan na siyang ating pagbubulay-bulayin. Sa ating talakayin ay makapaghatid nawa sa atin ng lalo pa at higit pang pagpapalakas ng loob, sapagkat kung ating lamang titignan ang mga kaganapan sa ating kapaligiran, ay maaari tayong maduduwahagi, maaari tayong panghinaan ng loob, maaaring tayo masiraan ng loob, maaaring tayo ay makaranas lalo tigit ng kalungkutan kung hindi man ng pagkatakot sa mga nangaganap na hindi mabubuti sa ating kapanahunan. Pinamagatan ko ang ating aralin na pagkain na dulot na takot. May mga bagay na sa pamagitan ng pangungusap o katagang ilang ulit, at dito sa bagay ito ng kasulatan, ay 3 ulit na binanggit ng Panginoon ang mga katagang, huwag kayong mga takot. Fear not. Huwag kayong mga takot. Maaring napaka-iksi na kataga. Ngunit, mga katagang nagbibigay sa atin ng ibayong pagpapalakas ng loob, mga pananalitang nagbibigay sa atin ng ibayong katiyakan na kung anuman ang ating kalagayan at mga pinagdadaanan, ay naroon maririnig natin ang tinig ng Panginoon na nagsasabing, huwag kayong mga takot. Ang pinakatalatang batayan ay lalo na ang talatang 32, at muli kong babasahin ang sinasabi na binigkas ng ating Panginoon, wika niya, huwag kayong mga takot, munting kawan. Kung bakit huwag kayong mga takot, munting kawan, ang sabi niya ay sapagkat nalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Wala na sigurong pangusap na lalo pang magbibigay sa atin ng kalakasan ng loob, ng katatagan ng loob. Wala na sigurong pangusap na magbibigay sa atin ng katiyakan sa buhay na ito, kung bakit hindi tayo dapat mga takot, kundi ang mga mismong mga salitang sinalita ng ating Panginoon na hindi lamang nakatuon sa mga kanyang kaharap at kinausap sa mga panahon yun, kundi maging sa ating panahon ay nababagay at napapanahon ng mga katagang binigkas sa atin
ng Panginoon, lalo na tayo bilang isang kawan ng Panginoon. Huwag kayong mga takot, munting kawan. Sa pagbabasa ng bahagi ito ng kasulatan, marahil ang mangingibabaw o bubungad kaagad na palaisipan o katanungan ay ito. At napapanahon na ating pag-isipan. Anong inyong kadalasan o karaniwan na kinatatakutan? Hindi siguro may sasantabi ang katotohanan maging sa atin ito ay nangyayari. Hindi natin maaring itatwa o ikaila na walang mga sandali sa ating mga buhay na tayo hindi nakakaramdam ng pagkatakot. Kapansin-pansin ng ito ay bigkasin ng Panginoon. Pag titignan ninyo ang Kabanatang 12, mula pa lamang sa pasimula, bagamat kaharap ng Panginoon ang mga marami, di mabilang na karamihan, na ang sabi ng agyaya pa ka na. Ibig sabihin ganoon, karami ang mga taong kaharap niya ng mga panahong yun. Ngunit ang sabi ng pagkakatala, nauna niyang sinalita ang mga ito sa kanyang mga alagad. Sa makatwid, may nakatuon sa kanyang mga alagad. Lalo na, itong mga pangungusap na kanyang binitawan. Kaya't hindi malayo na ito ay atin ding iangkop sa ating mga sarili. Kung yung mga alagad mismo ng ating Panginoon, nakasama-sama niya, at ating nakita sa maraming pagkakataon, na bagamat kasama-sama na nila ang Panginoon ay may mga pagkakataon pa rin na dumatal sa kanilang pagkatakot, na nagkaroon din sila ng takot sa kanilang mga sarili. Nakaramdam ng mga bagay na kinatakutan nila. Hindi lamang isa, minsan o makalawang ulit, mababasa natin na sa mga mismong alagad ay nakaramdam ng kanilang pagkatakot sa iba't ibang mga pangyayari. Kaya hindi natin maiiwas na maging sa ating mga sarili. Sa ngayon, bagamat tayo ay mga nananampalataya, meron ding mga pagkakataon, hindi natin maikukubli ang katotohanan na tayo man ay may mga dinaramdam na mga takot. May mga sandali na tayo'y dinadalaw ng pagkatakot. At dito, sa bahaging ito ng kasulatan, ay ating papansinin ng mga ilan o tatlo, kung hindi ako magkamali, sapagkat tatlong ulit na nabanggit at nababasa natin, ang mga tagang sinabi ng Panginoon, huwag kayong mga takot. Maliban marahil dito sa tatlong pagkakataong ito, lalo na sa atin, sa ating kapanahunan, ay hindi lamang ito ang mga kinatatakutan natin. Marami tayong mga kinatatakutan. Sa makabagong panahon, ang wika nga ng mga psikologo, kung merong kinatatakutan ang mga tao sa ngayon, ay lalo na ang kinatatakutan nila ay yung hindi nila nalalaman. Yung tinatawag sa wikang Ingles, the fear of the unknown. Totoo nga naman, may mga pagkakataon na may kinatatakutan tayo pero hindi natin alam kung ano yung kinatatakutan natin. Nakakaramdam tayo ng pagkatakot na hindi man natin masabi, ano ba yung kinatatakutan na yun? The fear of the unknown. Yung bagay na hindi natin nalalaman, nakikita, naunawaan, kung minsan mas
malaking pagkatakot ang dinadala sa atin. Kaya naman, mga minamahal ko mga kapatid, lalo na sa buhay na ito na punong-puno ng kawalan ng katiyakan. Life is full of uncertainties. Ang sabi nga, maraming mga bagay na hindi natin tiyak na mga nangyayari at mangyayari sa buhay na ito. At lalo pa itong nagdaragdag ng pagkatakot madalas sa bawat isa sa atin dahil hindi nga natin alam ano ang pwedeng mangyari. Ngunit magkaroon tayo ng kaaliwan, ng hatid na kalakasan, maging ng kagalakan ng mga binigkas na pangusap o katagan ng Panginoon na nagsasabing huwag kayong matakot. Sa mga ibang bahagi ng kasulatan o ibang salin, ibang bersyon, madalas sinasalin yung fear not, be not afraid, huwag kang matakot. Sa ibang salin na dalawang pagkakasulat, be of good courage, sa ibang bersyon. Parang sinasabi na magkaroon ka ng sapat o dagdag na katapangan. Sa iba namang salin ay be of good cheer. Magkaroon ka ng kaghalakan. Subalit sa umagang ito, mas titignan natin yung salin na huwag kayong mga takot. Fear not. Ngunit kung titignan ninyo sa pagkakasulat sa orihinal na salin sa wikang Grego, ang salitang ginamit dito, mas maunawaan natin na yung pangusap o katagang huwag kayong mga takot. Fear not. Ngunit ang pagkakasulat, kung babaybayin nyo sa saling Grego, ay masusumpungan ninyo ang salin na imbes na fear not, kundi yung hindi lamang be not afraid, kung sasalin sa Ingles, kundi stop being afraid. Yun ang dapat na pagkakasalin. Na tumigil, huminto, huwag nang matakot. At ang salitang takot sa Grego ay nanggagaling sa salitang pobeio at mas ito ang pinagkunan sa salitang phobos at sa Ingles, yun yung salitang phobia. Sa atin ngayon, mas ginagamit na rin natin ngayon, yung salitang phobia. Palagay ko mas naiintindihan natin yung salitang phobia. Kasi yan ay madalas na ekspresyon ng bawat isa. May phobia ako. Yan. Nagka-phobia ako. Phobia ang pinag-uusapan dito na sinasalin na takot. Ngunit yung salitang phobia ay inilalarawan nito ang isang matindi at hindi lamang isang matindi, kundi palagi. Kaya phobia di ba? Kung minsan lamang yung kinatakutan mo, hindi siya phobia. Kaya ginagamit natin mas madalas yung salitang phobia kapag ito'y palagi na nararamdaman natin itong uring takot ito. At hindi lamang ito palaging nararamdaman, kundi matindi ang nararamdaman natin takot. At iyon ang eksaktong salita na ginamit sa saling Grego na phobia. At ito ang tinutukoy ng Panginoon, itong ganitong uri ng takot, itong ganitong uri ng phobia, na maaring madalas, na maaring matindi, at palagi na nararamdaman natin.
Kaya ito ang parang ginagamot sa sandaling ito ng Panginoon na maaaring may mga pagkakataon at hindi maiwasan na tayo man ay nakakaramdam ng phobia, ng pagkatakot. May kinatatakutan tayong matindi. May kinatatakutan tayong palagi na nangyayari sa buhay natin. At inilalapat ng Panginoon ang sagot o gamot dito sa pamagitan ng mga katagang binigkas niyang, huwag kayong mga takot. Ano kaya itoong mga kinatatakutang palagi? Ano kaya itong mga kinatatakutang matindi? Dito sa bahagi ng kasulatan natin pinagbubulayan, at ito ang ating bibigyang pansin. At ang sabi ko, hindi natin maikukubli na kahit na sa panahon natin ito, kahit na sa atin mismo, na mananampalatayang Kristiyano, ay hindi may kakaila, tayo man ay meron nitong kinatatakutan na mga bagay na ito. 3 ulit. Dito sa kabanatang 12 ng Lucas, mababasa natin ang mga katagang binigkas na huwag kayong matakot. Fear not. At ang sabi ko nga sa ibang bersyon o salin sa Ingles, ang dapat salin ay, stop being afraid. Itigil ninyo yan. Itigil ninyo ang pagkatakot na yan. Tatlong pagkakataon na ito'y binigkas ng Panginoon. Huwag kayong matakot. At ito ay ang kabanatang 12, talatang 4 at 5. Yun ang una na pagkakataon na binigkas niya ang mga katagang huwag kayong mga takot. Sa ikalawang pagkakataon, sa kabanatang 12, talatang 6 at 7, muli niyang binigkas ang mga katagang huwag kayong mga takot. At sa pangatlong pagkakataon, sa kabanatang 12, talatang 31 at 32, inulit niya ang mga katagang huwag kayong mga takot. Kaya sa aking pagsusuri, ay nakaabot ako sa 3, kung 3 inulit ito ng pagkakataon, na huwag kayo ang mga katagang, huwag kayong mga takot. Sinuri ko, ano itong 3 dahilan na siyang nagdudulot ng ikinatatakot. At ito ang nilalapatan ng Panginoon na sagot o gamot. Na sa 3 bagay na ito ay huwag dapat na mga takot. At susuriin natin ang ating mga sarili, maaring at maari. Ako'y naniniwalang nangyayari na tayo man ay nakakaranas nitong mga kinatatakot na ito. Una, sa talatang 12 at 4 at 5 aking babasahin ang mga pangyayaring sinabi na ganito. At sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan ko, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan, na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Datapwat ipinagpapauna ko na sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay, sinasabi ko sa inyo, siya ninyong katatakutan.
kuta. Yun ang unang pagkakataon. Sa mga talatang iyon, ng Kabanatang 12, talatang 4 at 5, binanggit ang mga katagang huwag kayong mga takot. Ano ang pinatutungkol ng Panginoon na kinatatakot dito? Binigyan ko ito ng salitang pagbabanta. Yun ang unang may lalapat nating salita dito sa talatang 4 at 5, pagbabanta. Ikinatatakot ang pagbabanta. May takot sa pagbabanta. Hindi ba? Kapag may banta sa atin, lalo na banta na masama at banta sa ating buhay, ay talagang nagkakaroon tayo ng phobia. Talagang matindi, palagi tayong matatakot. Ngunit kung ano itong pagbabanta na maaring ikinatatakot dito, ay mapapansin ninyo yung pagbabanta kung ano ang magagawa ng tao. At sinabi ng Panginoon, huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan na pagkatapos niyan ay wala na silang magagawa. Ipinakita ng Panginoon dito kung ano yung maaring nagiging sanhi ng phobia ng ikinatatakot. At ito yung pagbabanta ng tao. Na maraming pagkakataon, higit nating ikinatatakot kung ano yung magagawa ng tao sa atin. Bagamat ang sabi ng Panginoon, maaari tayong mapatay ng tao, kapwa-tao, pagkatapos nun, wala nang magagawa. May dalawang nakapaloob na talata na maaring sanhi ng nagiging banta sa mga alagad ng Panginoon, sa kanyang mga tagasunod at tagapaglingkod sa mga sandaling yon, na maaring yon ang nagbibigay ng pagbabanta sa kanila. Threat to their lives. Sa Kabanatang 12, talatang 8 at 9, may binanggit ang Panginoon ang sabi doon, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng tao, ay kikilalanin din naman siya sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ngunit, o datapwat, ang magkaila sa akin sa harap ng tao ay kakaila din naman sa harap ng mga anghel ng Diyos. Yun ang una. Kinatatakot nila itong mga alagad ng Panginoon sa mga panahon yon. At hindi malayo maging sa ating panahon, natatakot tayo sa ating pagpapakilala ng ating mga sarili kung sino tayo bilang mananampalataya ng Panginoon. Natatakot tayo kung anong sasabihin ng tao sa atin. Kung malaman nilang tayo ay mananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya natatakot tayong ipahayag natin si Kristo Jesus. Natatakot tayong makita at may pakilala si Kristo Jesus sa ating buhay sa kapwa-tao. Hindi po ba? Nangyayari yan. Para bagang hindi natin gusto na may masabi ang tao sa atin. Ngunit yan ang isang tinuran ng Panginoon dito na dahilan na marahil ay nagdudulot o nagbubunsod ng takot sa mga lagad at maging sa atin kapanahunan kung anong magagawa ng tao sa atin. Hindi lamang magagawa ng tao, kundi maging yung sasabihin ng tao sa atin. Ikalawa, kung titingnan niyo yung Kabanatang 12, talatang 11, sinabihan sila ng Panginoon,
na huwag kayong matakot, huwag kayong mabalisa, huwag kayong maglumihanan kung anong sasabihin sa inyo kung kayo'y ihaharap sa sinagoga, sa mga pinuno, sa mga kapamahalaan. Ibig sabihin may dalawang pangyayari na nakita ng Panginoon na maaaring ito'y magbunsod ng takot. Una, kung itong mga lagad na kausap niya ay lalaitin. At ikalawa, kung ang ito'y pipighatiin. At ito ay totoong nangyayari, maging sa ating kapanahunan. Ayaw natin na may masabi ang tao, baka tayo'y laitin, natatakot tayo kung anong sasabihin nila. Kung tayo'y kay Kristo Jesus nating Panginoon. Lalo tayong matatakot kung tayo'y pipighatiin, kung alam natin na may gagawin silang hindi mabuti sa atin. Na may gagawin silang masama sa atin ang dahil tayo isang mananampalatayang Kristiyano. At ito ang pagbabanta na sa unang pagkakataon dito ay siyang tinukoy ng Panginoon na nagdudulot ng takot. Mga minamahal ko mga kapatid, tulad ng aking nabanggit, maging sa atin, sa kapanahunan natin, maaring ito'y nangyayari. Tatakot tayo sa maaring gawin ng tao sa atin. At ito ang katotohanan na maaring sabihin natin na napakasaklap, nakakalungkot. Nang sabihin ng ating Panginoon na huwag kayong mga takot sa mga pumapatay ng katawan na pagkatapos ay wala nang magagawa. Datapwat ipinagpapauna ko sa inyo kung sino ang inyong katatakutan. Katatakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Tunay sinasabi ko sa inyo, siya ang inyong katatakutan. Nakakalungkot na maaaring sabihin sa atin kahit na mga mananampalataya na, mas natatakot tayo sa tao kaysa natatakot sa Diyos. Di ba? Na hindi dapat. At ito ang binibigyang diin ng Panginoon. Natatakot kayo sa banta ng tao? Natatakot kayo sa maaring magawa ng tao na kung tutuusin ay may hangganan? Hindi lahat maaring gawin ng tao sa inyo. Bakit sa Kanya, sa Diyos ang tinutukoy niya? Hindi kayo natatakot. Bakit nga ba? May mga pagkakataon, mas kinatatakutan natin kung anong sasabihin ng tao, mas kinatatakutan natin kung ano ang gagawin ng tao sa atin. Samantalang ang Diyos, hindi natin kinatatakutan. Ang Diyos, nang sabi niya, hindi lamang pagkatapos na pumatay, ay may kapangyarihang magbulid sa impyerno. Ibig sabihin, mga minahal ko kada, itong Diyos ang may kapangyarihan na gawin ang lahat ng maaring gawin sa atin. Subalit sa tao na kapwa natin at kapos ang magagawa, ay bakit masigit nating kinatatakutan? Naway, mapaalalahanan tayo. Mapaalalahanan tayo ng mga katagang binigkas ng Panginoon na huwag kayong mga takot. Una tigit sa lahat, sa pagbabanta ng tao na wala namang magagawa. Mas matakot tayo sa Diyos. Maraming pagkakataon sa atin pangang mga nakakakilala na sa Panginoon, sa atin na mga nasa mga mananampalataya na,
May mga pagkakataon na sa atin pa makikita. Tayo pa ang kakikitaan na tayo ang walang pagsasalang-alang sa Diyos. Tayo pa na may pagkakilala sa isang Diyos ang madalas ang kakikitaan pa na tayo ang parang hindi natatakot sa Diyos. Wala tayong pagkatakot sa Diyos. At tayo pang nagpapakitang sa tao tayo ay mas takot na takot kung anong gawin sa atin. Mga kapatid, naway may tuwid tayo sa pagkakataong ito na mas higit nawang isaalang-alang natin ang Diyos sa buhay natin. Mas higit sana kung takot din lamang ang dapat nating ikatakot. Ang ikatakot natin ay ang magagawa o gagawin ng Diyos sa atin at hindi ng tao. Yan ang unang pagkakataon. At bagaman hindi natin kailangan na palawigin, pakabayin na pag-usapan ito. Ngunit ito ay malalim na sugat ang dapat nalikhain sa ating mga damdamin na talagang maunawaan natin na kung tayo rin lang ay may katatakutan, ang katakutan natin ay ang Diyos at hindi ang tao. Hindi kung anong masasabi ng tao sa atin, hindi kung anong gagawin ng tao sa atin. Mga minamahal ko mga kapatid, dito tayo ay madalas na hindi nakakaabot, nagkukulang. Sapagkat sa maraming pagkakataon, mas sinasaalang-alang natin ang sasabihin ng tao kaysa ang sinasabi ng Diyos. Maraming pagkakataon, mas ating isinasaalang-alang kung anong gagawin ng tao sa atin kaysa sa ang magagawa ng Diyos sa atin at para sa atin. Sa iba pang mga pagkakataon, maaari nating mapag-usapan ang tungkol sa pagkatakot sa Diyos, sapagkat sa Biblia, isang malaki o mahalagang paksa ang pagkatakot sa Diyos. Kung anong ibig sabihin ni Lord, bakit kinakailangan ng pagkatakot sa Diyos? Ngunit, sa pagkakataong ito ay tuwiran sa maiksi na pangusap ay pinakita ng ating Panginoon ang malaking konsekwensya. Ang malaking idudulot nitong takot na ito sa Diyos. Isipin niyo, sabi niya pagkatapos na siya ay pumatay, may kapangyarihan siyang ibulin ang isa sa impyerno. Ibig sabihin nito, hindi lamang sa buhay na ito, maging sa hinaharap, may kakayahan ng Diyos kung ano ang maaari niyang gawin sa bawat isa. At siyang, sabi niya, ang lalo ninyong katakutan. Nagbibigay ng pagpapaalala sa atin ito. Paalala na naway kung tayo rin lang ay matatakot, katakutan na natin yung dapat na katakutan. Walang iba kundi ang Diyos. Sa mga panahon pong ito, hindi na pinag-uusapan kasi ang takot sa Diyos. Meron din kasing nilikha na o naging sanhi ng pagpapakilala sa Diyos sa panahon natin ngayon. Ngayon, kami kasi ay nanggaling sa lumang, maaaring sabihin natin, old school, yung lumang pananampalataya, yung matandang pananampalataya, matandang pagpapakilala sa Diyos. Noon,
Noong mga unang panahon, ang mananampalatay takot na takot sa Diyos. Noong sa karanasan ko po, hindi ginagawa kong halimbawa. Ngunit pinakikita ko lang yung malaking parang agwat na ng pagkakaiba ng paglipas ng panahon. Noong mga panahon, itong inyong abang lingkod ay nagsisimula sa paglilingkod sa Panginoon. Kapag ka yung parang malampasan mo lang yung pagkakataon na hindi ka makapaglingkod sa Diyos, takot na takot ka na magkulang sa Diyos. Meron kang ganung takot. Ngayon, para kasi ang Diyos ay iminulat sa atin na parang kaibigan na lang na, maunawaan ako ng Diyos. Yeah? Pero na tayo mga ganung mga kanila, kung hindi ako makasimba sa Panginoon, maunawaan ng Diyos na kailangan ko ito. Ang Panginoon ay Lord God. Masyado ng parang nawala na yung kabanalan, yung kagalangan sa Diyos. Kaya pati ang pagkatakot sa Kanya ay parang hindi na napapag-usapan ngayon. Di ba? Nangingibabaw na yung mga usapin. Mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo gagawa ng Panginoon ng masama. Iniibig tayo ng Panginoon ang lubusan. Lahat ng mga pananalitang kuminsan tuloy nabubura at naisasantabi yung pagkatakot sa Diyos. Bagamat ang Biblia, at yan ay papaksay natin sa mga ibang pagkakataon, napakalagang paksa ang tumutukoy sa pagkatakot sa Diyos. Sa mga modernong panahon ngayon at maging sa mga iglesyang Kristiyano kasi sa mga panahon ngayon, ang Diyos parang isang kaibigan na lamang, isang pwedeng parang kagaya na lang natin na kapantay na lang natin. Yeah? At para bang anuman gawin natin ay okay lang. Walang anuman. Parang we are now taking God for granted. Parang ang Diyos pwede na natin ngayong itabi, ang Diyos pwede nating ilagay sa isang sulok at maaari tayong mga tuwiran na naunawaan tayo ng Diyos. Hindi man tayo makasunod, hindi man tayo makapaglingkod, hindi man natin magawa kung ano yung kalooban, mabuti ang Diyos, mabait ang Diyos. Yun na yung mga pangangatwiran sa ating panahon. Nawala na yata yung mga matandang, mga inuugali ng mga merong malaking pagkilala sa Diyos, na may pagkamangha, na may pagsasalang-alang, na may paggalang, na may pagkakita ng kabanalan ng Diyos at ng kanyang kataasan at ng kanyang kahigitan. Wala na yung mga nababasa mga talata na sa harapan ng Diyos kahit na ang daigdig ay nanginginig. Kahit na mga bundok ay nangangatal sa takot. Ibig sabihin, noong unang panahon, pag mababasa ang Biblia talagang pag ang pinag-uusapan ng Diyos, ay takot na takot ang tao. Nandun yung kanyang pagkamangha, yung kanyang pagsasalang-alang, yung kanyang paggalang sa Diyos. Ngayon, nakita natin sa mga bandang uli, maging noong panahon ng ating Panginoon, itong mga karap niyang mga lagad, sa mga panahon yon, nakita nyo, mababasa natin, nangyayari na mas higit na kinatatakutan na ang tao kaysa sa Diyos. Yeah.
Pag binasa ninyo yung Matandang Tipan, makita ninyo kung paano pakikitungo ng tao sa Diyos. Di ba? Nasa pagbabago ng panahon, nakita niyo maging sa tayo dito sa kawan ng Panginoon, sinisikap nating ibalanse maging ang ating kaayusan ng pananambahan. Sa mga panahon kasi ngayon, parang malaya tayo na basta pumasok sa harapan ng Diyos at magingay, gawin natin ang gusto natin kahit na walang kaayusan. Diba? Kasi parang ang tingin natin sa Diyos ngayon ay iba na, hindi na kagaya ng mga nasa lumang tipan na ang Diyos ay mataas, nakaluklok sa kanyang luklukan. Siyang makapangyarihan, siyang hari ng manghari. At hindi basta-basta makakapasok, alam naman natin pagka kayo harap sa trono ng luklukan ng hari, hindi ba? Kailangan may kagalangan, kaya nagpapatirapan sila sa lupa sapagkat kinikilala nila kataasan ng kadakilaan ng Diyos. Binibigay nilang buong kagalangan sa Diyos. Sapagkat naroon ang takot sa Diyos. Ngayon binubura na nila yung takot sa Diyos. Mas pinairal pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, hindi natin mabubura. Nasa Biblia yan, napakalaking paksaya ng tungkol sa pagkatakot sa Diyos. At yan nga, nakakalungkot. Mas nangigibabaw madalas yung takot natin sa tao kaysa sa Diyos. Takot na takot tayo pag hindi tayo makasunod sa gusto ng tao. Di tayo mapakalin, di natin malaman kung anong ating gagawin. Masunod lamang natin yung gusto ng tao. Subalit, pag ang pag-uusapan kung anong ibig ng Diyos, anong kanyang kalooban, marami tayong mga dahilan at parang kaya nating isaing tabi. Bandang huli, nawawalang halaga natin ang Diyos. Mas minamahalaga natin ang tao kaysa sa Kanya. At ito ang malakas na takot na nangingibabaw madalas. Hindi lamang noon, gaya ng ating mababasa sa talatang ating pinagbubulayan, kundi maging sa panahon natin. Ang takot na dinudulot ng pagbabanta ng tao kaysa sa banta ng Diyos. Kaysa sa mga salita ng Panginoon, mas natatakot tayo sa sasabihin ng tao. Kaysa sa pinagagawa ng Diyos, mas natatakot tayo sa gagawin ng tao sa atin. Yan ang unang takot na ating mababasang ginagamot ng Panginoon dito sa bahagi ito. Ginagamot, ang salitang ginagamit ko, ginagamot sapagkat itong kailangan na mawala sa atin. Dahil sabi niya, huwag kayong matakot. Huwag yan ang katakutan ninyo. Ang pagbabanta ng tao. Kung anong sasabihin, kung anong magagawa ng tao, huwag yan ang inyong ikatakot. Naway, mawala sa atin yung takot na iyon. At mas higit, kung matakot man tayo, ang Diyos na ang katakutan natin. Ikalawang pagkakataon na binanggit ng Panginoon ang mga katagang huwag kayong mga takot ay sa Kabanatang 12, talatang 6 at 7. At ito'y babasahin ko. Ang sabi niya, hindi baga
ipinagbibili ang 5 maya sa 2 beles, at isa man sa kanila'y hindi nalilimutan sa paningin ng Diyos. Datapwat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong mga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa sa maraming maya. Ano itong ikalawang kinatatakutan? Ano itong ikalawang nagdudulot ng takot? Ito yung pagkabalisa. Yan, pagkabalisa. Yung salitang pagkabalisa sa Grego, yung merimao, meriso. Pag isinalin mo dito sa pagkakataong ito, napakayaman ng Tagalog. Kasi maaari nating salin na kagulumihanan. Nandun yung saltang gulo, ugat na salta. Kabalisahan, nandyan yung saltang kaba, balisa. Nandyan yung saltang kabagabagan, nandyan yung kaba, at nandyan yung bagabag. Kalingas-ngasan, nandyan yung lingas-ngas. Alos tama ang mga salitang Tagalog na yon dun sa saltang merimao o meriso ng wikang Grego. Yun yung kabalisahan. At ito hindi basta kabalisahan, kundi talagang matindi, palagi na nararamdaman na nababalisa tayo. At anong kinababalisa? Pag binasa ninyo ang lahat ng mga talatang 6 at 7 at lumipat kayo sa 22 hanggang 29, alam natin kung ano itong pagkabalisa na tinutukoy ng Panginoon, pagkabalisa sa kakailanganin sa buhay, pagkabalisa sa kakulangan sa buhay. Kung anong inyong kakanin, iinumin, at lahat ng mga, ang sabi niya, and all these things. Para siyang pinaglagom na lahat ng Panginoon, lahat ng hinahanap. At yung ginamit na salitang hinahanap doon na yung suteo, yung talagang, yung pinagbubuwisan, yung pinagpapawisan, pinagpapaguran, yung pinagsusumikapan talaga, yung lahat ng yon na ang nagsusumikap at nagpapagal ng gusto sa mga yon, ang sabi niya, ay ang mga etnos, mga bansa. Yun yung mga pagano, yung walang Diyos. Anong pinagkakabalan nila? Anong pinagpapaguran nila? Ano lamang kanilang hinahanap sa buong buhay na sa tanang buhay nila? Wala silang pinagbubuwisan ng kanilang buhay. Kundi hanapin lamang yung kailangan nila sa buhay. Nalimbawa yung kakanin, iinumin, dadamtin, at lahat ng yan. Marami pa. Kaya nga ang ginamit na salita ng Panginoon, and all this. At ang lahat ng ito. Maaari tayo makagawa ng mahabang talata kung anong lahat ng yon na pinagpapaguran, pinagsisikapan, pinagbubuwisan, minsan ng pati ng buhay. Pinagpapaguran, pinagpapagalan ng gusto. Yun ang salitang seteo, yun talagang, yun na lamang ang nilalaan ng buong buhay. Kung paano mabuhay. Napaganda ng pangusap na binitawan ng Panginoon, huwag kayong mga takot. Palagay ko, may tama din tayo sa bahaging ito. Tinatamaan din tayo rito kahit na tayo mananampalataya. Nababalisa rin tayo. Natatakot din tayo na magkukulangan tayo sa buhay. Natatakot din tayo sa pagkabalisa na magiging kakailanganin sa araw ngayon at sa araw ng bukas. Nababalisa din tayo. At isang takot na nagdadalas ito ng takot din naman sa atin. Anong mangyayari sa atin? Paano tayo mabubuhay? Lalo na sa panahon ngayon, alam natin,
sa pandemya, halos 2 taon na walang hanap buhay, walang pagkakakitaan. Hindi natin lilinlangin ang ating sarili o dadayain ang ating sarili. Tayo man, nakaramdam ng kabalisahan. Maaring natakot din tayo. Ano nang mangyayari? Paano na tayo mabubuhay? Anong pagkukunan natin ng ating kabubuhay? Napakamalikhain ng Panginoon ng kanyang magbigay ng halimbawa. Bagamat sa kabanatang 22-29, nandyan na yung binanggit niyan tungkol sa mga liryo sa parang, na kahit na si Solomon hindi nagdamit ng kagaya ng kulay ng mga ito, ang mga ibon sa papawid na hindi nagtatanim, ngunit kumakain lahat ng pinakita ng Panginoon ng kalikasan, na hindi pinababayaan ng Diyos ang kanyang mga nilikha. Ngunit dito sa pagkakataon to, meron siyang binigkas kung bakit walang dahilan upang tayo ay mabahala, mabalisa, at matakot dito sa pagkabalisa. Kaya sinabi niyang, huwag kayong mga takot. At ginamit niya itong pangusap na hindi bagay pinagbibili ang 5 maya sa 2 beles. Ito'y kasabihan nila noong unang panahon na ang 2 maya ang halagay 1 beles. Gawin na natin 1 sentimo. Ang maya, salitang ginamit sa Biblia, tumutukoy ito sa mga pinakamaliit na mga ibon noong unang panahon. At dahil napakaliit na ibon, wala siyang halos halaga. Isipin nyo, ginamit ng Panginoon 2 maya, 1 sentimo lang halaga. Pero dito sa pangusap niya rito sa Mateo, pag tinignan niyo yung Mateo, kabanatang 10, talatang 29-31, yung 2 maya, ibinebenta ay pinagbibili sa 1 sentimo, 1 beles. Ang Panginoon naman, may binanggit siya rito, ang sabi niya, hindi bagay pinagbibili ang 5 maya, 5 ang tinukoy niya, sa 2 beles, at sa man sa kanila hindi nalilimutan ng Diyos sa paningin ng Diyos. Sa Mateo naman, sabi diyan, hindi malalaglag ang isa na hindi napapansin ng Diyos. Tignan ninyo yung ginamit na larawan ng Panginoon. 2 maya, 1 sentimo. Ang ginamit niya dito sa Lucas, 5 maya, ilang sentimo yon? Ha? Kung ang 2 maya ay 1 sentimo, ang 5 maya, ilang sentimo? Asa nyo mahusay natin sa pagkukwenta? 2 beles, 2 sentimo rin. Dahil ang 2 maya ay 1 sentimo, di ang 5, yung 4, 2 sentimo. Yung isa, yung ikalima, giveaway. Di ba, pag nagbebenta, punta kayo ng palengke, magtatawaran kayo, magkano ba itong 4 na bele, 4 na maya? O yung 2 maya po ay 1 sentimo. Yung 4 kanya ay 2 sentimo. Ay pati itong kalima sa inyo na. Libre na yan. Nakita nyo? Anong ipinakikita ng Panginoon dito? Yung ikalima, yun ang tinutukoy niya. Yung ikalima na libre, yung ikalima na pamigay, ibig sabihin yung ikalimang walang kwenta, walang halaga. Hindi na ibinebenta wala siyang halaga nakita ninyo? Kasi ang binebenta lang 2 sa 1 sentimo. 5 tinukoy niya. Di yung 4 may halaga, yung isa wala. Worthless. Without value. Doon hinango ng Panginoon ang
kanyang kataga kung bakit huwag kayong mga takot. Mangyari kung yung isang maya na walang halaga, itinatapon na lang. Pero sa Diyos, kahit na yung isang yun, napakalaga. Nakita niyo yung ginamit na ilustrasyon ng Panginoon. Kung bakit hindi tayo dapat matakot sa pagkabalisa. At tayo hindi makatatanggi, dinadalaw din tayo ng pagkabalisang ito. May mga pagkakataong natatakot tayo, nararamdaman natin ng pagkabalisang ito na saan ang pagkukunan natin ng ikabubuhay? Paano tayo mabubuhay? Paano masasapatan ang ating mga kakulangan at mga pangailangan sa buhay? Alalahanin natin itong pagpapaalala ng Panginoon. Huwag kayong mga takot. Kung yun ngang maya, na kaisa-isa, walang silbi, walang kwenta, walang alaga, hindi nalalaglag, na hindi inaalala ng Diyos. Even the worthless sparrow, God takes care of it. Yun ang parang mensahe ng Panginoon. Yun nga ang walang halaga eh. Minamahalaga ng Diyos. Yun nga ang walang kwentang yun. Iniingatan ng Diyos. Kaya banda ulit sa amin, kayo pa ba ang hindi aalalahanin? Kayo pa ba ang hindi ingatan? Kayo pa ba ang pababayaan? Kayo pa ba ang hindi minamahalaga ng Diyos? Masigit ang halaga ninyo. Dito sa walang halagang maya o maliit na ibong ito. Patapon lang yun eh. Patapon na lang yun eh. Di ba kung minsan pag nagpunta kayo sa palengke, mamimili kayo. Bibigay na lang sa iyo, alos tatapon ng nagtito na yan, sa inyo na rin yan. Kasi wala nang halaga yun. Pero sa Diyos, kahit na yun ay binibigyan niya ng halaga. Hindi niya pinabayad. Kaya, ang sabi niya, mas sigit kayo doon sa mga walang kahulugan, walang halagang yun. Kayo pa ba ang pababayaan ng Diyos? At madalas ito ang kailangan nating gamot sa ating pagkabalisa. Kapag nakakaramdam tayo ng pagkabalisa, dumadatal sa atin ang takot na paano tayo? Anong mangyayari sa atin? Paano matutugunan ang ating mga pangailangan? Naway, maalala natin ang pagpapaalalang ito ng Panginoon. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kung yung walang halaga, maliit na ibon na walang halaga, ay hindi niya papabayaan, lalong hindi kayo mapababayaan niya. Naway, sa tuwing maramdaman natin sa ating mga sariling pagkabalisa, dahil ano ang ating kakainin, anong ating iinumin, ibig sabihin, anong ating pangangailangan, anong kakulangan sa buhay na ito, maaalala natin ng Diyos, hindi siya magkukulang at hindi siya magpapabaya. Pangatlo at huli, na pagkakataon na sinabi ng Panginoon ang mga katagang huwag kayong mga takot. Sa anong dahilan? Mababasa ninyo yan sa Kabanatang 12, talatang 31-32. Ang sabi niya, o kahit na magsimula kayo ng Kabanatang 12, talatang 29, ang 30, hanggang 31-32, ang sabi sa 29, huwag ninyong pagsikapan kung anong inyong kakanin at ang inyong iinumin, huwag kayong mag-alinlangang pag-iisip.
Ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga bansa sa sanglibutan. Datapwat talastas ng inyong Ama na inyong kinakailangan ang mga bagay na ito. Gayon may hanapin ninyo ang kanyang kaharian at idaragdag sa inyo ang mga bagay na ito. Huwag kayong mga takot, munting kawan, sapagkat nalulugod na mainam sa inyong Ama ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Itong salitang pangatlo na ibibigay ko, parang magaan siyang salita pero mabigat na salita. At ito ay ang nagdudulot ng takot din. At ito ay ang pagpapasya. Pagpapasya. Dalawang pangyayari sa talatang 28 at 29. Mapapansin ninyo yung sinabi ng Panginoon, kakaunti ang inyong pananampalataya. Sa talatang 29 naman ay huwag man kayong mapag-alinlangang isip. Yan, mapagduda. Puno kayo ng kaliitan ng pananampalataya, kakauntian ng pananampalataya, mapag-alinlangan kayo, mapagduda kayo. Yan. Kaya ginamit ko yung salitang pagpapasya. May pagkakataon, kung hindi man madalas, natatakot din tayong gumawa ng pagpapasya. Pagpapasya na alin ang ating hahanapin sa buhay na ito? Alin ang ating bibigyang pagsisikap sa buhay na ito? Alam natin sa Mateo 6:33, dinagdagan ng salitang una. Di ba? Seek ye first. Dito kay San Lucas, seek lang ang ginamit. So si Mateo nilagyan pa niya ng first. Una. Arkeos, mangingibabaw. Ito dapat mangingibabaw. Ito dapat nangunguna na inyong piliin. Na inyong pagpasyahan, na inyong pagsikapan, na inyong pagsumikapan. Ang kaharian ng Diyos. At masunod ang mga panuntunan ng sangkalangitan at hindi ang mga panuntunan ng sanlibutan. Dito tayo madalas nahihirapang magpasya. Nagdadalawang isip tayo. Ang ginamit na salita sa Grego ay meteor. Parang yung mga meteor. Na ibig sabihin ay para tayo nakabitin sa alapaap. Hindi natin alam kung ano ang pipiliin natin. Pagpapasya. May pagkakataon, nahihirapan tayong pumili. Ang mga bagay sa sanglibutang ito o ang mga bagay sa sangkalangitan. Mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos o ng kaharian ng sanglibutan. May mga pagkakataon lalo na kung alin ang uunahin natin na pipiliin, nahihirapan tayo sa pagpapasya. Nagdadalawang isip tayo kung hindi man kakaunti kasi ang ating pananampalataya. Hindi natin maiuna ang mga bagay sa Diyos. Kasi ginamit po rito salita yung kaharian. Yung salitang kaharian sa Biblia, yun yung Gregong basileia. At sa Ramaica, yun yung malkut. Meron tayong isang aralin na pagkain na dalawang aralin, seryeng aralin, tinalakay ko tungkol sa kaharian para maintindihan. At doon sa dalawang aralin na yon, tinalakay ko ng ibig sabihin ng kaharian. Kaharian ng Diyos o kaharian ng langit, at ito'y magkasing kahulugan. Dalawang kahulugan. Una, yung pinananahanan ng Diyos at pinaghaharian ng Diyos. At dito, mas na mayroong kinalaman doon sa pinaghaharian ng Diyos. Sa atin,
At itong mabigat na pagpapasya. Kaya sinabi ko, minsan natatakot natin gawin. Natatakot natin gawin kung magpasya tayo na unahin natin na piliin ang kaharian ng Diyos. So, ibig sabihin, yung pagharian tayo ng Diyos. Yung tayo mapa sa Panginoon. Mabuhay tayo sa panuntunan, hindi ng sanglibutan, kundi ng panuntunan ng sangkalingitan. Natatakot tayo kung ang pipiliin natin, ang pagpapasyahan natin ay ang kaharian ng Diyos. Ang mabagay tungkol sa Diyos. Natatakot tayo maraming mawawala sa atin. Mawawalan tayo ng maraming bagay. Magkukulang tayo sa maraming bagay. Natatakot tayo. Natatakot tayo kung maglilingkod tayo sa Panginoon. Malaking kawalan. Mawawalan tayo ng maraming pakinabang at mga pinagkikitaan. Kung unahin natin ang mga bagay tungkol sa Diyos, natatakot tayo na baka magkulang naman tayo sa maraming bagay sa buhay na ito. Ang paalala ng Panginoon, huwag kayong mga takot. Para sinasabi ng Panginoon in effect, He was saying, if you seek first of what is of God, kung inyong unahin, saliksikin, hanapin, pagpagalan, pagsikapan, ang mga bagay tungkol sa Diyos. At kung kayo'y pagharian ng Diyos, hindi ba napaka-inhusto naman ng Diyos na uunahin mo siya at pagkatapos ay pababayaan ka? Hindi po ba? Hindi ganoon. Tinitiyak ng Panginoon kung unahin ang Diyos, kung pipiliin ng Diyos, susundin, tutupdin ang mga panuntunan ng sangkalangitan, ng kaharian ng Diyos. Hindi maaring ang pakinabang, ang biyaya ng pagpapala na nagmumula sa kaharian ng Diyos ay hindi maaring hindi mo matatamasa. Hindi maring hindi mo matatawas. Tinitiyak yan ng Panginoon. Ito yung pantiyak ng Panginoon. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot. Kung piliin ninyo ang Diyos sa buhay nyo. Huwag kayong matakot kung mas piliin nyo magkaroon kayo ng Diyos sa buhay niyo. Huwag kayong matakot na kayo na piliin ninyo pagharian kayo ng Diyos. Tuntunin ninyo ang panuntunan ng Diyos at ng kaharian, ng kasangkalangitan. Pag ginawa ninyo yun, tinitiyak ng Panginoon, idaragdag sa inyo. Susunod sa inyo. Ibibigay sa inyo. At ito ang maganda, bandang huli ang sabi niya. Huwag kayong matakot, munting kawan. Munting kawan. Kapansin-pansin bakit ginamit yung salitang munting kawan. Hindi basta binitawan na lamang ng Panginoon yung salitang munting kawan na walang kahulugan. Dalawa ang maaari nating maunawaan sa salitang munti. Munting kawan. Nang sinabi ng Panginoon, huwag kayong mga takot, munting kawan. Ang wikang Grego nito ay yung mikron, poimnion. Yung saltang mikron, doon ang galing yung saltang Ingles na micro. Saan nyo naririnig yung saltang micro? Sa mini, maliit, di ba? Na bagay, kakaunti. At ito ang kanyang pinapalakas ng loob, itong munting kawan. Ito mga nakakaramdam ng kaliitan, yung nakakaramdam ng kakauntian. Ito ang mas mga nakakaramdam ng takot eh. Kasi kakaunti tayo
mahina tayo. Diba? Kaya sila ang kanyang kinakausap. Huwag kayong mga takot, munti na kawan. Kayo na sa palagay ninyo'y mahihina. Kayo na sa pakiramdam ninyo'y kayo'y kakaunti. Sa inyo na palagay ninyo'y mahina at walang magagawa. Ito ang mga pinagtutuunan ng Panginoon ng pagpapalakas ng loob. Kasi ito ang mas madaling makaramdam nitong takot. Itong mga maliliit, itong mga munti, itong mga kakaunti. Ngunit, dalawang bagay ang maaari nating maunawaan sa kanyang sinabihan na munting kawan. Una, ang pagiging munting kawan, lalo na dun sa salitang munti, ay parang ipinakikita yung kawalang halaga. Di ba, yung malilit na bagay, tingin natin walang halaga. Ngunit, nang aking suriin sa wikang Grego, may ibang mas magandang masusumpungan tayong kahulugan. Nang salitang munti ay hindi nangangahulugan ng kawalang halaga, kundi kabaligtaran, lubhang minamahalaga. Sa Ingles, ang tawag dyan ay endearment. Meron tayong katumbas yan sa Tagalog. Yung para siyang salitang paglalambing. Di ba? Pag tayo naglalambing, lalo na sa mga malapit sa atin, sa mga minamahalaga natin sa buhay natin, sa mga minamahal natin, sa Tagalog may mga tawag tayo dyan Pag lalaki, ang tawag natin dyan, ay ato, toto, ginaganon natin ine, ining, dong, dang, mga munting salita na maliliit ang tinutukoy, pero ang totoo ay pagpapamalas ng paglalambing, pagmamalas ng pagkamalapit ng pag-ibig, hindi ba? Ganun ang ginagawa nating mga Pilipino Nilalambing natin yung minamahalaga natin sa buhay natin, kaya tawag natin, ato, ineng. Maliit ang dating ng salta, ngunit nagpapakita ng pagpapahalaga. Kaya nung sabihin ng Panginoon, munting kawan, huwag kayong mga takot, munting kawan. Nandun yung hindi niya minamahalaga sila na dahil sila'y kakaunti, mahina, dahil ang ibig sabihin ng kaunti, kaunting bilang, iilan lamang. Hindi yon ang talagang ibig sabihin ng Panginoon. Kundi nandun yung kanyang endearment, yung kanyang pagpapalaga. Munti kong kawan, huwag kayong mga takot. Nandun yung kanyang pagpapamahalas ng kanyang pagmalmalasakit at ng kanyang pag-ibig. At sila ang pinagtutuunan ng kanyang pagpapaalala upang wag silang makaramdam ng takot na dulot ng pagbabanta, dulot ng pagkabalisa, at dulot ng pagpapasya. Alalahanin nila na kung ang isa'y nasa Panginoon, nasa kanyang pagpapasakop, sa pagkukop ng Panginoon, nasa kanyang mga pinaghaharian ng Panginoon. Meron siyang Diyos na hindi magpapabaya sa Kanya. Mga minamahal kong kapatid, kaya tayo may mga pagkakataon, kung hindi man madalas, dinadatnan ng takot. Hindi lamang sa tatlong bagay na ito na ating tinalakay, marami pang bagay na maaaring magdala ng takot sa atin. May mga pagkakataon kung bakit ito yung nangyayari sapagkat nakakalimot tayo.
lumilisan sa ating mga isipan, nawawala sa ating alaala, na tayo'y sa Diyos, na mayroong tayong Diyos. Hindi tayo mga pagano, hindi tayo doon sa mga taga-sanglibutan, sa mga bansa, sa mga etnos na tinatawag niya. Tayo'y sa Diyos. Meron tayong Diyos na hindi magpapabaya sa atin. Merong sa aking pagwakas, merong isang awit, himno. Ito po ay talagang napakalaki ang ginagawa sa buhay ko. Paboritong-paborito ko itong awiting ito. At ito ang pamagat na His eyes is on the sparrows. Kapag ka ako'y nalulungkot, kapag ako'y nag-iisa, kapag ako'y nakakaramdam ng pangamba, pagkabahala, ng pagkatakot, inaawit ko ito. Dahil napakasarap na maramdaman na kahit na ang pinakamaliit na ibon na walang halaga, ngunit sa paningin ng Diyos ay napakalaga at hindi niya mapapabayaan. Gusto kong ipatugtog natin to habang nagbubulay-bulay tayo sa mensahe bago tayo manalangin. Ako napapaluha pag ririnig ko ang awiting ito. Dahil napakasarap na damayin ng pagpapahalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maraming version ito, pero pinili ko itong kay Sandy Patty. Pero may mga nauna na mga sina Ether White at mga iba pa na kumanta. Pakinggan natin. At abang tayo nagbubulay-bulay bago tayo manalangin. He has given me a story of love and grace, forgiveness, second chances, new beginnings. And it is for Him that I sing. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven's home when Jesus is my portion, my constant friend is He. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. Whenever I am tempted, whenever clouds arise, when songs give way to sighing and hope within me
may draw closer to Him. From care He sets me free. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. And so I sing because I'm happy, and I sing because I'm free. His eyes on the sparrow, and I know He watches me. And yes, I sing because I'm happy. I sing because I am free. His eye is on the sparrow, and I know He watches. Yes, I know He watches. I know He's watching over you. Tayo pong lahat ay tumayo. Hindi po ba napakasarap na damahin na meron tayong Diyos na nagmamatsyag? Diyos na ang mata niya ay nagbabantay sa atin. Sa buhay na ito, na nakakaramdam tayo ng pag-iisa, kahit na meron tayong mga nariyang malapit sa buhay natin, ngunit may mga pagkakataon, pag-andaman natin, solo natin ang buhay. Sarili nating pinapasan ang lahat ng alalahanin. Parang malayo ang lahat. Ngunit, nandiyan ang Panginoon na bahagi ng buhay na gusto ko yung when Jesus is my portion. Kung ang Panginoon ay bahagi ng ating buhay, kasama-sama natin, kasalo natin sa buhay. Mapapawi anumang lungkot, anumang takot. Sapagkat mararamdaman natin hindi tayo nag-iisa. May nagbabantay sa atin, may sumusubaybay sa atin, may umaalalay sa atin, may pumapatnubay sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid. Napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Binabantayan tayo, inaalalayan tayo. Walang makakagawa nito kundi ang Diyos. San man tayo naroon, anuman ang ating ginagawa, anuman ang ating kalagayan, ang Diyos nariyan. Nagbabantay sa atin. Panginoon at aming Diyos, napakabuti mo sa amin, lalo na sa pagpapaalala mo, Panginoon,
sa pamagitan ng iyong mga salita. May mga pagkakataon na kami ay dinadalaw ng pagkatakot. Marami kaming mga ikinatatakot. Nababahala, nababalisa, nangangamba sa iba't ibang mga bagay. Palagi nananatili kaming, Panginoon, pinanghihinaan ng loob. May mga saglit na kami ay nananakawan ng aming mga tulog. Punong-puno ng alingas-ngas ang aming mga isipan, ang aming damdamin. Damang-dama namin ang malakas na kaba sa aming mga dibdib. Natatakot kami. Hindi namin alam kung ano ang maaring mangyari, idulot dito. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala mo na sa sandali na kami dalawin ng pagkatakot. Kapag kami merong kinababalisahan, kinagugulumihanan, marinig nawaan namin ang iyong mga tinig ng pagpapaalala, o huwag kayong mga takot. Huwag kayong mga takot. Huwag kayong mga takot. Salamat po, Panginoon, sa muling pagpapalakas mo ng loob sa amin, pagbibigay mo uli ng galak upang makayanan namin na harapin ang anumang nangyayari sa buhay. Sinasama namin sa panalangin ang aming kapatid na Melanie Nadong sa kasalukuyan nilang kalagayan sa pagpapagamot. Sinasama namin sa panalangin sa kapatid na Mila Villarosa na nasa Marinduque sa kanyang paglalakbay, pagpunta roon at pag-uwi ng matiwasay at payapa. Sinasama namin sa panalangin ang mga iba pa naming mga kapatid na maaring sa oras na ito, Panginoon, ay nasa banig ng karamdaman. Ano man ang kanilang nararamdaman sa sandali po ito, kausapin mo po sila at marinig ang tinig mo, ang huwag silang matakot. Ninadalangin namin ang aming mga kapatid na maaaring dumadaan sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay. Marinig nilang tinig mong nagsasabi, huwag kayong matakot sa pagsubok na yan. Mga pinanghihinaan ng loob, nanlulupaypay, nagkukulang sa kabuhayan, dumaranas ng mga paghihirap, kasalatan, huwag kayong matakot. Naririyan ang ating Panginoon, nagbabantay, umaalalay. Salamat po, Panginoon, sa anumang kalagayan namin sa buhay, naririyan ka. At ang dalangin namin, patuloy na wang pakibantayan mo kami. Kami at ng buo naming mga mahal sa buhay. Lalo na yung mga hindi maabot ng aming mga tanaw, malayo sa aming mga piling. Ang aming mga kapatid, maging sa pananampalataya na hindi namin nakakasama sa mga pagtitipong kagaya nito, pakibantayan mo po sila. Pakibantayan mo, Panginoon, ang bawat isa upang huwag kaming galawin ng anumang masama. Pakibantayan mo ang bawat pamilya, ang bawat sambahayan namin, Panginoon. Ilayo mo sa mapamuksang salot, huwag mong pabayaan na lumapit sa aming mga pintuan ang anumang salot, karamdaman at iba't ibang mga masamang pangyari. Pakibantayan mo kami, Panginoon, sa lahat po ng sandali kailangan namin na naririyan kang nagbabantay sa amin. Kung paano hindi ka nagpapabaya sa iyong mga nilalang, kahit na mga mumunting mga nilalang, ibon, damo,
liryo sa parang, at lahat ng mga bagay na nilikha mo, hindi mo pinababayaan. Salamat po sapagkat sinasabi na iyong salita na higit kaming mahalaga kaysa sa lahat ng mga ito. Salamat po sa pagpapahalaga mo sa amin. Sa buhay na ito, Panginoon, may mga pagkakataon, nakakaranas kaming walang nagpapahalaga sa amin. Ang tingin sa amin, maliit kami. Ang tingin sa amin, kaunti kami. Ang tingin sa amin, wala kaming halaga. Salamat po sapagkat sa paningin mo, higit kaming mahalaga sa alinman. Aming Panginoon, salamat po sa iyong pagpapahalaga sa amin. Salamat po. Napakasarap na damahin na mayroon kaming Diyos na nagpapahalaga sa amin. At dahil nagpapahalaga sa amin, ay hindi siya magpapawalang halaga sa amin. Hindi niya kami basta pababaya. Salamat po, Panginoon. Higit namin kailangan ang iyong mapagbantay na kalinga sa mga panahong kagaya nito. Higit namin kailangan ng mapagbantay mong malasakit sa amin sa mga panahong pinagdadaanan namin. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo. Bagamat kami may mga pagkakataon, wala kaming pagpapahalaga sa iyo. Bagamat may mga pagkakataon na hindi ka namin naisasaalang-alang, hindi namin binibigay ang karampatang paggalang sa iyo. Marami pa nga pagkakataon, mas natatakot kami sa tao. Mas sinasaalang-alang namin ang tao kaysa sa iyo. Ngunit ikaw, Panginoon, hindi ka nagbabago. Nananatili ang pagpapahalaga mo sa amin. Salamat po sa kabila ng aming mga kakulangan sa iyo. Hindi mo kami pinababayaan. Wala kang kasimbuti, aming Diyos, sa aming panahon. Salamat po. Nawa palaging malalim na nakaukit sa pitak ng aming mga puso ang mga salita mo. Palagi nawa, Panginoon, naming naririnig na umaalingaw sa aming mga isipan ang mga katagang pagbibigay mo ng pagpapalakas ng loob, ng pagaliw, ng pagpapatatag, ng pagbibigay ng katiyakan na sa anuman na aming kalagayan, anuman ang aming mga pinagdadaan, ang mga salita mo ang siyang mananatili sa amin. Huwag kayong matakot. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming narinig sa umagang ito. Amen at amen.